Magandang gabi po sa inyo. May tanong po ako una kay Atty. Topacio. Meron kasing isang producer from Hong Kong na nagpadala ng 200,000 dito kila Elias at Abby. Ano po ba ang masasabi ninyo doon? Ano ba yun? Okay. Hindi pala niya alam. Well, ngayon may notice na sila na they cannot deal directly with Elias. Actually, with respect to these contracts na pinapasok ni Elias with other persons without going through his manager, his contractual manager, meron na po kaming letter of demand kay Elias. Isa-summarize ko lang kasi medyo mahaba. Ito po ay sinabi namin na since meron kayong kontrata with Miss Beverly, ito po ang aming mga demand sa kanya. Ito pa ipadadala natin bukas. Oo. Cease and desist from violating the terms of your contract. Tigil mo na yung ginagawa mo. Okay. Huwag ka nang makipag-usap sa kahit sinong party without consulting with Miss Beverly. Okay. Ito ay kasama to ng mga collab, performances, endorsements, personal appearances, etc. lahat. Kasi may road manager naman siya, di ba? Ang road manager reports directly to Miss Beverly. Gamitin niya yung ganong mekanismo kasi normal naman yun sa showbiz eh. Okay. Ngayon, with respect to the monies received by Mr. Lintakan I'm sorry, ano yun? Lintokan, ay within 10 days from receipt, dapat i-account niya. Kasi merong arrangement under the contract kung paano. Standard naman po itong contract. Hindi naman siya nilalamangan dito. In fact, sabi ko nga kay Bev, napakabait mo rito. Starting pa lang siya, nagkaroon na kayo ng parang partnership na 50-50, can you imagine? Hindi siya ginulangan, hindi siya nilamangan, hindi siya pinagsamantalahan, kahit wala siyang alam sa showbiz. Tinrato siya na equal partner, although hindi pa siya nagbibigay ng kanyang share. So, magandang plano sa kanya eh. Huwag sana niyang sayangin. Sana merong sumampal sa kanyang dalawa, yung kanyang kalibin, at matauhan siya na eto ay fleeting. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa pagtutunguhan. I-account niya para maayos yung partihan. Kasi meron to eh, kontrata to eh. Okay. Ngayon, moving forward, hindi naman sinasarhan ni Beverly ang pintuan para sa kanya. Parang kapatid nga siya tirato, kita nyo, very favorable sa kanya yung contract. Makipag-usap siya. At kalimutan, handa ka naman kalimutan lahat ito, ano? Pero yung mga basher siguro. Pero kung magpapakababang loob siya, ay pwede pa naman. Kasi may kontrata naman. Yung order naman niya, if only for the contract na pinirmahan, willingly, notaryado, wala namang namilit, ay sana si Mr. Lintukan ay makipag-ayos na. Otherwise, malilintikan siya si Mr. Lintukan. So, patadaan na po namin ito tomorrow para alam naman niya na talagang determinado kami na protektahan naman. May kontrato naman. If only for the contract, bumalik siya, i-enforce yung contract strictly, magkakaroon ng pagbabago para hindi na maulit ito. We would like to think that this is just a misunderstanding unless he proves otherwise. In which case, the full force of the law will be brought upon him. Para kay Ma'am Beverly, ano? Mike. Hello. Wala eh. Ano ba? Okay lang? Check. Check. Yun. Ayun, para kay Ma'am Beverly, yung Elias JTV Entertainment, kailan ito na-register? Na-register natin noong June po. Yung June 2025. Yun yung sabi ko kay Elias, magkaroon tayo ng company. Hindi lang yung i-manage kita. Yeah. So, ito naman, may contact tayo ng partnership na sa Elias JTV Band Entertainment Production Corporation. So, yun po yung 50-50 kami ni Elias. So, iba pa yung kontrata mo sa kanya as a manager? Yes po, actually dalawa yung kontrata natin. Okay. Meron din tayong kontrata na
as a manager ni Elias, ito yung nagsimula noong April 2. So ito yung as a manager, business manager ni Elias, iba din yung kontrata na business partner. Yeah. Kasi pinalalabas nila na inagawan mo raw ng negosyo itong si Elias. Pero dito pala, lumalabas, inilagay mo sa tama yung negosyo ni Elias. Yes. Kasi kailangan talaga kung magnegosyo tayo, may legality talaga. So, yun yung natutunan ko. So, i-explain ni Attorney Ang. Ivan, kung ano ito in relation to the contract. Yes, actually, this partnership agreement does not supersede. So does not render inoperative itong ating management contract. Because the management contract comes ahead, no? But there is a provision. We can share it to you later. You can take a picture of this. In anticipation of a possible partnership or a corporation, nakalagay na dito na in the event that the artist would form a partnership or a corporation, the said corporation shall offer or enter into a management contract with the manager. So, may ano na, when I prepared this, I already anticipated that sooner or later, may lalabas sa ganito. Although, right now, it is not yet, hindi pa nag-take off ito. Kasi lahat ng contract na in-enter namin with the future, Elias JTB ban pa, hindi pa lumabas ito. Kaya nga, because of the fact that one of the parties did not contribute, magiging ano to, may plano si Attorney Topacio for that. So, swerte pala ni ano. Okay, wag na siya sanang sayangin. Hello. Ang swerte pala ni Elias, nagkaroon siya ng instant business kagad. So, for info lang, isa sa mga basher ni Ma'am Beverly, yung tinatawag na Eloy Burgess, ang pangalan nun is, Jinky. May warrant of arrest na siya dito sa Pilipinas. May estafa case at siya ay isang illegal recruiter. Ngayon, ang balita, nasa Fujairah siya. Ang Dubai kasi, ibang parang state yun, UAE kasi yan. Yung Fujairah kasi parang province yan. Doon siya nagtatago. Hello. Bawasan mo yung bayad dito. Century Hotel. Lopap eh. Nawawala yung momentum eh. Okay, so thank you very much, Melo. Siguro ano lang yon, take note of that, yung sinabi niya regarding kay Eloy Bugris na sumisikat na rin. Okay, so next question natin kay Cesar Batingal of Net25. Cesar. For info lang po sa mga naniniwala kay Eloy Bugris, scammer po yan. Nagbebenta yan ng mga peking alahas online. So mag-ingat po kayo. Nakabili yata si Joe. Hindi, mukhang may nakaraan sila ni Eloy Bugris yata kasi alam na alam niya. Okay. Mukhang may may galit ka kay Eloy Bugris. Okay. So Cesar Batingal from Net25.